At naalala ba natin yung naging speaker natin na Koreano noong isa-isa pa? Yung misis niya, sabi niya, dito raw sa Pilipinas, in contrast sa kanila sa Korea, yung kalsada, pwedeng mga sasakyan, pwedeng mga tao, pwedeng mga baka, mga hayop, ano? And very interesting kasi kapansin-pansin yung mga baka, may mga marka. Na tayo, walang marka, no? Yung iba meron, tattoo. Pag nakita tattoo, kilala ko yan, ano? Pero ang marka na pag-uusapan natin ngayon, yung marks of a victorious Christian. Based sa passage natin, 1 John 5:1 hanggang 5. Ano ba yung mga marka? What are the marks of a victorious Christian? Based on 1 John 5:1 hanggang 5. At ang prayer ko ay tuloy-tuloy po na tayo po ay victorious na mga Kristiyano. Can you say amen to that? Una po, sa next na slide, faith in Jesus. Pakiulit nga. Faith in Jesus. Dito sa church, meron tayong faith. Okay? Pero ang pag-usapan natin is faith in Jesus. Makikita natin sa verse 1 at saka verse 5 ng ating passage. So, ang tunay na victory starts by believing Jesus is the Son of God. He is the Messiah, the Christ, and the Son of God. Sa passage po natin, mamaya titingnan natin, pero bago yon, meron tayong inawit kanina, nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things because it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Then ilang beses sinabi dito, I believe, I believe, I believe, I believe in you, in Jesus. So this is living by faith in Jesus Christ. At sa passage natin, tingnan po natin, basahin natin na sabay-sabay. Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. And everyone who loves the Father loves His child as well. Okay, so nabanggit dito yung believing that Jesus is the Christ. Sa verse 5, sa next na slide, basahin natin na sabay-sabay. Who is he who overcomes the world but he who believes that Jesus is the Son of God? So makita natin dito na yung mga overcomers, yung mga victorious, ayon sa salita ng Diyos, are those who believe in Jesus Christ as the Son of God. Malalim po ang title ni Jesus Christ being Christ and Son of God. Pag sinabing Christ, siya yung anointed one, siya yung Messiah na hinihintay ng Old Testament, na i-prophesy sa Old Testament, at siya yung Mesiyas na tagapagligtas. Yung Son of God, tumutukoy sa pagiging divine, pagiging Diyos ni Jesus Christ. Kaya napakahalaga po yung pananampalataya that Jesus Christ is the Christ and the Son of God. Hindi po pwede na sabihin mo na ikaw ay naniniwala kay Jesus, pero hindi ka naniniwala that Jesus Christ is the Son of God, that He is divine. At sa ating doktrina, He is part of the Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So kasama po yon. Pag ang isang tao ay hindi naniniwala kay Jesus, na Son of God, na divine, hindi po kasama dito sa sinasabing overcomer or nagtatagumpay. Now, pagdating sa kaligtasan,
ganun din po yun, yung faith. Sa Ephesians 2:8 and 9, basahin natin ng sabay-sabay. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. So ang kaligtasan din natin is by grace through faith, and not by works. Ito po ay pinaglaban ng mga reformers noong 16th century kasi na-emphasize na yung ikaw ay bumili ng indulgensya at that time. When St. Peter's Basilica ay ginagawa sa Rome, kailangan nila yung pondo, kailangan nila pera. Kaya ang ginawa nila, gumawa sila ng tinatawag na papal ticket. Pag binili mo yon, mababawasan yung araw mo sa purgatorio. So, pinapakita dito na pwede mong bayaran ang iyong kaligtasan. Pero dito sa passage ay hindi sa pamamagitan ng works, kundi pananampalataya kay Kristo na siya mismo ang gumawa para ikaw at ako ay maligtas. Can you say amen to that? Siya mismo yung namatay sa krus para ikaw at ako ay maligtas. Now, by grace through faith ang ating kaligtasan. Now, paano tayo magkaroon ng faith? Paano mag-grow yung faith natin? Kung kailangan ito para tayo ay matagumpay na mga mananampalataya, basahin natin yung Romans 10:17. Basahin natin na sabay-sabay. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. So, sa pamamagitan ng pakikinig ng mensahe. Pero hindi lang basta anong mensahe. Ang mensahe ay patungkol kay Jesus Christ. Amen ho ba? So tayo po ay nagkakaroon ng pananampalataya, tayo po ay lumalago sa ating pananampalataya pag tayo ay nakikinig ng mensahe patungkol kay Kristo. Pag binuksan ninyo yung cellphone ninyo, ang daming mensahe. Kung ano-anong mensahe. Pero hindi yun kung ano-ano ang magkokos sa atin na manampalataya kay Kristo or mag-grow yung ating pananampalataya. It should be about Jesus Christ. Yung message about Jesus Christ. Kaya okay lang ikaw ay pupunta sa simbahan para mapakinggan mo yung mensahe about Jesus Christ. Ikaw ay nagkakaroon ng faith. Ikaw ay nag-grow sa iyong pananampalataya. Kahit buksan mo yung cellphone mo at ang pinapakinggan mo ay about Jesus Christ, okay lang yun. Mag-grow ka ng faith. Pero kung chismis, kung ano-ano lang yung pakikinggan mo dyan, hindi yan kasama sa pag-grow ng faith. Right? Ang problem minsan, pag pumunta sa simbahan, nakinig ng mensahe at tinanong, ano yung natutunan mo? Ay, ganda ng kwento ni pastor patungkol sa ganito, ganyan. Ang naalala, yung kwento, hindi yung mensahe. Yung illustration, hindi yung message about Jesus Christ. So, ang focus na pakinggan natin mga kapatid is the message about Jesus Christ. And then, mag-grow yung faith natin. And then, tayo ay kasama sa mga victorious na mananampalataya. Now, aminin natin na minsan yung ating pananampalataya ay humihina. Katulad ng isang tatay nung dinala niya ang kanyang anak kay Jesus at humingi ng tulong. Ito po ang sabi sa Mark 9:23 hanggang 24. Basahin natin ng sabay-sabay. Jesus said to him, "If you can believe, all things are possible to him who believes." Immediately the father of the child cried out and said with tears, "Lord, I believe. Help my unbelief." Okay. Isang tatay, sinasabi niya kay Jesus, kasi ang demand ni Jesus Christ ay, if you can believe, all things are possible
to him who believes. So nakita ninyo yung emphasis. If you can believe, all things are possible to him who believes. 2 beses sinabi ni Jesus Christ yung believe, yung faith. Ang sabi ng tatay, Lord, I believe. Pero sinabi niya rin, help my unbelief. Or help me overcome my unbelief. So makita natin dito yung tension sa isang tao na katulad ng tatay. Na minsan may paniniwala, may pananampalataya kay Jesus. Pero minsan humihi na rin ang kanyang pananampalataya. Kaya ano ang sabi ng tatay? Lord, tulungan po ninyo ako to overcome my unbelief. Kanino tayo lalapit kung ang ating pananampalataya ay humihina? Kay Jesucristo. Meron tayong pananampalataya, paniniwala sa Kanya. Pero katulad ng tatay, minsan nanghihina. Hindi natin sabihin na lagi tayong malakas yung pananampalataya natin. Kaya po, ang halimbawa na ito, kanino tayo lalapit, magpapatulong kay Jesus mismo. Now, punta tayo sa pangalawa on the marks of the victorious Christian verse sa ating passage. Number 2, basahin natin sabay-sabay. Love for God and His people. Okay? Love proves new birth and shows in obedience. Sa passage natin, sa next na slide, basahin natin ng sabay-sabay. Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the Father loves his child as well. Verse 2, this is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out His commands. In fact, this is love for God, to keep His commands, and His commands are not burdensome. Paulit-ulit yung sinasabi dito, yung love God, love the children of God. Mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang Kanyang mga anak. So kasama ito sa marks ng victorious Christian. Yung meron tayong pagmamahal sa Diyos at meron tayong pagmamahal sa ating kapwa. Lalo na yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Can you say amen to that? Ang Diyos kasi pag-ibig. At lahat ng Kanyang anak nais niya na maging katulad niya. Sa Mark chapter 12, 30 hanggang 31, inulit or sinamarize ni Jesus Christ yung 10 commandments sa Old Testament. Yung 10 commandments summarized in just 2. Basahin natin ng sabay-sabay. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Okay. Itinuturo yan ni John, ni Mark, at sa Bible yung pagmamahal sa Diyos. Meron pa yung argument ni John, sabi niya, paano mo sabihin na mahal mo ang Diyos, but you hate your brother or sister? Paano yan? Hindi mo nakikita ang Diyos, pero nakikita mo yung kapatid mo. Sabi niya, pag ganyan ang ginagawa mo, you love God, you hate your brother or sister, you are a liar. Sinungaling daw yun. Kasi dapat magkarugtong yung we love God and we love our neighbor. Now, ito yung sabi ni Jesus Christ sa John 14:15. Basahin natin ng sabay-sabay. If you love me, obey my commandments. Ano yung commandments niya? Love God, love your neighbor. Yung greatest commandment. The greatest commandment, loving God and loving our neighbor. Now,
Mahirap po yung magmahal at kailangan din natin ang tulong ng Panginoong Diyos. Kasi yung nature natin, meron tayong human nature to love yung ating pamilya. Okay, yung storge na pagmamahal. Pero minsan, may condition din bilang tao. Meron din tayong eros love para mahalin natin yung ating asawa. Okay, or sa opposite sex. Okay. Meron din yung tinatawag na filial love para mahalin natin yung ating mga kaibigan. Pero yung agape love, yung sacrificial love, ito yung pagmamahal ng Diyos. At may isang nanalangin, sabi niya, Lord, ibuhos po ninyo sa aking puso ang inyong pagmamahal para kaya kong mahalin ang iba sacrificially. Yung katulad ng pagmamahal ni Kristo. Kaya may isang missionary na nagmisyon sa China. Ang sabi niya, even though I have 1,000 life, I will give it all for China. Ganun nagkaroon ng kanyang sakripisyo. Naging martyr. Yung prayer natin, na itong pagmamahal ng Diyos maibuo sa ating puso para pag meron tayong kapatid na nangangailangan, hindi lang maantig yung puso natin, kundi yung action din natin. Para tayo ang gagamitin ng Diyos para may iparanas ang pagmamahal niya sa iba. Now, sabi dito sa isang quotation, sa next na slide, the opposite of love is not hate. It's indifference. Yung love kasi, action yan eh. May ginagawa ka. Meron kang pakialam. Ang indifference, yung wala kang pakialam. Okay, yun daw talaga yung opposite ng love. Kasi yung love, mayroon kang concern. Yung indifference, ay, wala akong pakialam dyan. Mayroon tayong word na ganun, bahala ka dyan sa buhay mo. Wala na akong pakialam. That is the opposite of love. Yung wala tayong pakialam. Pero pag may pakialam tayo, ibig sabihin may concern, may pagmamahal. Mahirap na kung halimbawa, wala na tayong pakialam sa ating mga anak or sa ating mga asawa or ating mga kapatid, wala nang pakialam. Hindi yun pagmamahal. Ang pagmamahal, yung meron tayong pakialam. Naaalala natin sila. At tayong mga Christian, the best way na maalala natin sila at mahalin natin sila ay sa pamamagitan ng panalangin. Kahit malayo ang iyong kapatid, pwede mo siyang ipanalangin. Okay. Maalala mo sila na hindi mo magagawa o hindi mo kaya, pero pinapanalangin mo sa Diyos na ang Diyos ang bahala. Siya yung may kaya, nagagawa. Can you say amen to that? Kasi meron talaga yung hindi natin kaya. Kulang tayo. But we have a God na pwede nating ilapit sa Kanya. So prayer is very important in showing love. Hindi man natin si madalaw kasi malayo, pero maipanalangin. Now, sa next na slide, ito po ay pangyayari sa Cebu recently dahil sa earthquake. At marami po ang mga nasalanta nito. So, ang ating denomination ay may sulat na magkakaroon tayo ng special offering para sa mga churches natin doon na nasalanta, affected ng bagyo. Sa kwentuhan namin kahapon sa mga pastors and elders na nag-prayer meeting sa PTS, Cavite Presbytery,
pinag-pray natin sila. May isang nagsabi, sabi niya, actually, yung offering na gagawin natin ay kahit hindi malaki, kahit maliit yan, pero at least pagpaparamdam, pagpapakita na naalala natin sila. Hindi man malaki ang maibibigay natin, pero at least naisip natin. Naalala natin. Nakikiisa tayo. Narito ang inyong mga kapatid. Kaya po ang ating denomination ay nag-send kahapon ng letter, yung diaconal committee, na humihingi ng special offering sa araw na ito. Kaya maliban sa yung regular offering natin, ihanda po natin, Elder, isa pang offering para dito sa ating ibibigay sa ating mga kapatid. Pagpaparamdam na meron tayong pagmamahal sa ating mga kapatid na nasalanta. Aside sa ating pananalangin sa kanila. Panghuli po, sa point natin based on 1 John 5:1-5 about the marks of a victorious Christian. Basahin natin sabay-sabay. Triumph over the world. Okay. Kailangang ipaliwanag yung word na world dito. Kasi sinabi ni John, si John na sumulat sa 1 John, siya rin yung sumulat sa Book of John. Sa Book of John, sabi niya, for God so loved the world, the cosmos. Pero bakit dito sa 1 John, ang utos, do not love the world? Okay, so kung makita natin, may contrast sa paggamit ng salitang world. Dito sa John, ang ibig sabihin niyan yung tao. Mahal ng Diyos yung tao. Sa 1 John, yung gamit niya ng world doon is kamunduhan. At ipinaliwanag niya. So by faith, we share in Christ's victory. Basahin natin yung passage natin, verse 4 and 5, sabay-sabay. For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is it that overcomes the world, except the one who believes that Jesus is the Son of God? Okay. So pinapakita dito na we are overcomers of the world. Ang isang mark ng isang mananampalataya na victorious is overcoming the world. Pero ano ba yung world na sinasabi dito sa 1 John? Sa 1 John 2:15 hanggang 16, basahin natin ng sabay-sabay. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Okay. So, hindi po yung tao, yung world na sinasabi dito sa 1 John, kundi yung kamunduhan, which is described ng the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Kumbaga, yung worldliness, yung kamunduhan, yung kasamaan, yung tukso, yung temptation. Ito po ang sinasabi dito na worldliness. Kaya ang sabi dito, do not love the world. Do not love the worldliness, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ang isang victorious Christian, matagumpay dito. He or she triumphs over worldliness. Etong worldliness na ito, basic na ginagamit ni Satan para pabagsakin tayo. Ito po ang ginamit niya kay Adan at Eva. Nung si Eva, nakita niya yung
prutas na pinagbabawal ng Diyos. Tiningnan niya, it is good. Di ba? Attracted yung mata niya, the lust of the eyes. And then sabi doon, it is good for food, yung lust of the flesh. And then, it is good for gaining wisdom. At ang sabi pa dito ni Satan sa kanya, kung kakainin mo yan, you will be like God. Okay, nakikita natin yung pride of life. Nagamit yan kay Adam and Eve. Bumagsak sila. Pagdating kay Jesus Christ, tinukso rin ni Satan. Similar din. Pinakita ni Jesus Christ yung kingdom of the world. Di ba? At sabi ni Satan, pag sinamba mo ako, ibibigay ko ang kingdom of the world. Pinakita. That is lust of the eyes. Nung nagutom si Jesus Christ, nasa disyerto, nag-fasting siya. Nagutom siya. Ano naman yung temptation kay Jesus Christ? Turn the stone into bread. Turn the stone into bread. So nakita natin dito yung kasi gutom siya. So lust of the flesh. Dinala naman ni Satan si Jesus Christ doon sa templo, tuktok ng templo, tumalon ka. Walang maano sa'yo ayon sa salita ng Diyos. Okay, so makita rin natin dito yung testing God, the pride of life. Kahit anong gawin niya, walang mangyayari. Papakita niya yung power niya. Right? So we can see here na ginamit kay Adam and Eve, hindi sila nagtagumpay. Ginamit ni Satan kay Jesus Christ, pero si Jesus Christ naging matagumpay. Can you say amen to that? Hallelujah. At hanggang ngayon, yun pa rin yung basic na ginagamit ng Satanas, ng mga demonyo, para pabagsakin ang tao. Lalo na yung mga Christians, especially yung mga leaders. Kaya si Peter, sabi niya sa 1 Peter 5:8, basahin natin ng sabay-sabay sa next na slide, sabay-sabay natin basahin. Be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a rolling lion, looking for someone to devour. Okay. Meron pong Satanas. Okay. Umaatubungan, looking for someone to devour. Okay. So, meron pong tayong enemy, the devil. Gusto niya tayong pabagsakin. At ang ginagamit niya ay tukso. Sa Pilipinas, merong napaka-famous na awit ng araw ni Eva Eugenio, Tukso, layuan mo ako. Okay. Kasi ganun ka-powerful yung tukso na ginagamit ni Satan, para pabagsakin ang tao. Now, nung isa-isang linggo, meron tayong speaker na Amerikano, sa next na slide. Si Pastor J. Sinamahan namin siya, pumunta ng Solano, then Ifugao, Banawe, pumunta kami ng Baguio, at nagkwentuhan kami. At ang tanong niya lagi is, paano natin ihanda ang mga leaders, ang mga mananampalataya, para hindi sila bumagsak. Kasi ang dami pong mga Christian leaders. Kung ang Christian leaders ay bumabagsak, marami rin members na bumabagsak. Parang nung isang araw lang, isang mega church sa Amerika, may isang pastor doon na bumagsak. Noon pa na kasuhan siya at ikinulong siya. Okay. At marami pa. Okay. So, how can we train young people? Ang kanyang example ay halimbawa ay si Billy Graham. Sabi ni Billy Graham,
yung sa, kasi ang daming offering, yung Billy Graham Evangelistic Crusade niya. Pero hindi niya hinahandle yung pera. Merong grupo na sila yung nag-handle ng pera. Hindi siya. Para maiiwas siya kasi si Jim Baker dati, very famous din, pero bumagsak din sa pera. And then yung ginagawa niya pa, pag may yung policy niya sa sasakyan niya, walang babae na sasakay sa sasakyan niya except yung asawa niya. Oo, kasi kahit na sabihin mo walang nangyari, pero pag pinicturan siya, nako, masisira siya. So siya mismo nag-set ng boundary. May isang pastor sa Vietnam, sabi niya, ang style din naman niya para makatulong, lagi siyang nakasuot ng, yung suot ng minister, like clerical collar, yung sa kanila sa Vietnam may sombrero pa na may cross, para siya mismo ay conscious na mag-ingat siya kasi siya ay isang minister. Tinanong namin si pastor, isang pastor din, ang sabi niya, ang sa akin, laging prayer. Prayer. Yun yung way para maging, sabihin natin, malayo sa tukso. Kailangan natin yung prayer. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Shinare ko naman yung sa akin, sabi ko, yung sa akin is, letting God as my joy. Siya yung aking kasiyahan na number 1 sa buhay ko. Kung siya yung the best na nagbibigay ng kasiyahan sa buhay ko, yung kanyang salita, hindi na ako maghahanap ng ibang magbibigay ng joy. Kundi ang Panginoong Diyos. Sabi ni Jesus Christ, John 15:5, basahin natin sabay-sabay. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So para maging victorious tayo, kailangan natin si Jesus Christ. Kasi sabi niya, apart from me, you can do nothing. Inawit natin kanina, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, hallelujah. Tayo po ay matagumpay dahil kay Kristo. Siya mismo ay nagtagumpay. Namatay siya at nabuhay siya muli. At lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay nagtatagumpay hindi sa sarili nilang kalakasan, kundi sa lakas ni Jesus Christ. Kaya, yung isa pang inawit natin, when all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. Okay? Ang ating safety ay with Christ. So when I fight, I'll fight on my knees, pananalangin. With my hands lifted up, pagpupuri sa Diyos. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Now, yung last na inawit natin at nais kong awitin natin ito mamaya habang ang ating mga elders mag-distribute ng ating elements for communion. Sabi dito, what gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless love. To this I hold, my hope is only Jesus, for my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine I can sing
all is mine, yet not I, but through Christ in me. Hindi sa pamamagitan ng aking lakas, but through Christ in me. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley he will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Hallelujah. Tayo po ay magtatagumpay dahil kay Kristo na nasa atin. Tayo po na mananampalataya, believers in Christ. When we believe, nasa atin na yung Holy Spirit na tutulong sa atin so that we will be triumphant overcomers. Hallelujah. Tayong lahat ay tumayo.